Alam kong hindi mo na yun problema, pero hindi naman ikaw ang kakausapin niya kung hindi ako. Luke, paano ako makakabalik sa showbiz kung hindi pa nga lang ako umaangat? Pinaghihintay ko na yung direktor. Inis namang hinarap ni Tyler si Madison dahil sa kadaldalan nito. Sakop ka ng kumpanya ko at kung maghihintay siya, maghintay siya. I will talk to him. Ako nang bahala sa pag-angat mo. Siguraduhin mo lang na worth it ang i-invest ko sa'yo. Wika ni Tyler sa kanya muling hinila si Madison hanggang sa makapasok sila sa elevator. Silang dalawa lang naman ang laman ng elevator at hindi naman na nagsalita pa si Madison. Hindi pa nakikita ni Madison kung paano magalit si Tyler pero ayaw niya makita pa yun. Kalmado pa nga lang siyang nakakatakot ng itsura niya. Galit pa kaya? Iniiwas ng mga empleyadong paningin nila kay Tyler. Napapatingin tuloy si Madison sa paligid niya. Kanina, pinag-uusapan siya ng mga empleyado pero ngayon si Tyler na nakasabay niyang maglakad. Akala mo may anghel na dumaan sa paligid nila dahil nagsitahimik sila. Lumabas na silang dalawa ng kumpanya at pinagbuksan naman na sila ni Ariel ng pintuan sa kanila ni Lisa ng kumpanya. Nagugutom ka na pala. Bakit hindi ka nalang dumiretsong kumain? Akala mo naman hawak ko mga kaldero para hilahin mo ko? Daldal na naman ni Madison. Napapapikit na lang si Tyler para kalmahin niya ang sarili niya. Ganito ba talaga kaingay ang babaeng to? Kung ayaw mong kumain, bumaba ka. Igilid mo Ariel at ilabas mo tong babaeng to. Teka lang naman, sigaw ni Madison. Hihila-hilahin siya papasok ng kotse tapos ngayon pababain siya. Ang lakas naman ng tama ng Tyler na to. Sasama na nga hindi ba? Pabababain mo ko sa gilid. Kita mo tirik na tirik yung araw. Tapos paglalakarin mo ko pabalik? Ang lakas ng amats mo ah. Anas pa ni Madison. Napapatingin na lang si Ariel sa rear mirror. Maging siya'y nagugulat sa ugali ni Madison. Siya lang kasi may lakas ang loob na sagot-sagutin si Tyler. Isang daldal mo pa. Itatali ko na yung bibig mo. Nakagat na lang ni Madison ang labi niya saka siya na nahimik. Tinuon niya na lang ang paningin niya sa labas ng bintana. Hindi ba to makakakain ng mag-isa? Kung sa bagay, gutom na rin si Madison, wala rin namang kasiguraduhan kung anong oras ba darating si Director Gary. Excited tuloy si Madison kung anong pag-uusapan nila ng direktor na katulad ni Gary. Halos lahat ng mga movies at series niya ay nangunguna. Nang makarating sila sa isang restaurant ay naunang maglakad si Tyler. Naiwan naman si Ariel sa kotse. Hindi mo malang ba pakakainin yung sekretary mo? Daldal na naman ni Madison. Ano man tingin mo sa akin? Walang awang boss para hindi hayaang kumain ng mga empleyado ko? Masungit na naman itong Saad. Napapairap na lang si Madison. Wala namang pakialam ang mga customers ng restaurant na pinuntahan nila dahil lahat sila ay may mga gold spoon. Mga bilyonaryong tanging pinapakailaman na lang nila ay ang mga negosyo nila. Inasikaso na sila ng staff ng restaurant at binigyan na rin ng menu. Halos masamid pa si Madison nang makita niya kung magkano ang mga pagkain sa restaurant na pinuntahan nila. Ano bang pagkain nila dito? May ginto ba? Bulong niya kay Tyler na blanko lang ang tiningnan siya. Napatikim na lang si Madison na tumayos ng upo. Bakit pa hindi niya mapigilang hindi dumaldal? Hindi habang buhay ay magiging sikat na artista ka pero sa tingin ko, ang tingin mo sa karir mo ay panghabang buhay. Hindi ka man lang ba marunong mag-ipon? Ganyan ka ba, ka-broke? Napangiwi na lang si Madison kay Tyler. Ganyan ba siya kaprangka magsalita? Siyempre, hindi niya inisip na darating ang araw na babagsak siya kaya waldas lang siya ng waldas ng pera noong panahong sikat siya. Mali niya bang may nagpaplano palang pagbagsak niya? Binigay naman na muna ni Tyler ang mga order nila ni Madison bago niya kinuha isang card sa wallet niya. Binigay niya yun kay Madison kaya nagtataka nakatingin dun si Madison. That is my unlimited card and because you're my wife, you can use that. Wika niya, kinuha yun ni Madison pero binalik niya rin kay Tyler. Hindi ko kailangan. Malaki nang naibibigay mo sa akin. Nagagamit ko pa naman yung mga naipundar ko mga gamit ko last year. Saka hindi naman ako ganun kahirap para walang laman ng ATM ko. Sa nakalipas naman na taon, ikaw ang gumastos ng lahat ng mga kinakain ko. Kaya salamat na lang pero hindi ko matatanggap ang unlimited card mo. Pagtatanggi ni Madison. Panandali ang napakunot ng noo si Tyler dahil ang pagkakilala niya sa katulad ni Madison. Pagdating sa pera, walang tinatanggihan. Makakapal ang mga mukha at ang lalakas ng loob na gumasta kahit na hindi naman nila pera pero mukhang hindi sila katulad ni Madison. Kunin mo na lang for emergency purposes. Ibinalik ni Tyler ang card kay Madison. Nahihiya tuloy kunin yun ni Madison. Hindi niya hinahabol ang pera ni Tyler
Dahil yung pagtulong sa kanya ni Tyler ay para makabalik siya sa showbiz ay malaking tulong na yon para sa kanya. Salamat. Kukunin ko lang to pero hindi ko gagalawin. Wika niya. Wala namang pakialam si Tyler kung anong gustong gawin ni Madison sa card na yon. Doon din makikita ni Tyler ang pagkatao ni Madison. Kung mapagpanggap ba ito o kung talagang totoo at tapat sa kanya. Nang magring ang cellphone ni Madison ay sinagot niya yon. Yes, who's this? Tanong niya sa number na hindi nakasave sa cellphone niya. Si Jody po to, ma'am. Kanina pa po kasi si Direk dito sa office. Pero nasan po ba kayo? Tanong ng personal assistant ni Madison. Napatingin naman si Madison kay Tyler na nakatingin lang sa kanya at nagtataka kung sino bang kausap ni Madison. Who is that? Tanong na ni Tyler. In-on naman ni Madison ang speaker para marinig ni Tyler. Sinabi ko naman po sa inyong huwag kayong aalis, hindi ba? Nandito na siya at kapag hindi daw po kayo nakarating within 5 minutes, aalis na siya. Rinig nila sa natatarantang boses ni Jody. Hello, Miss Guerrero. Mahalagang oras ko. But where are you? Hindi dahil hawak ka ni Tyler ay lalaki na rin ang ulo mo. Tandaan mo. Do you have a problem with me? Rinig nila sa baritaw ng boses ni Tyler. Nalaki naman ang mata ni Director Gary nang boses ni Tyler ang narinig niya sa kabilang linya. Mr. Moya, kayo po pala. Yes, I am. And I am with Miss Guerrero. What do you need? Tanong pa ni Tyler. Napatikim naman si Gary dahil hindi niya alam na kasama pala ni Tyler si Madison. Nothing, Mr. Moya. I just want to talk to Miss Guerrero. Please tell her that I will wait for her tomorrow morning in this office too. Malumanin niya ng wika. Pinatay naman na ni Tyler ang tawag at nakatulala lang nakatingin sa kanya si Madison. Bakit mo pinatay? Hindi ko pa nga siya nakakausap eh. Pwede namang pumunta na ako doon para naman hindi nakakahiyang naabala ko siya. Saad ni Madison pero tila wala namang pakialam si Tyler sa kanya. Hindi mo ba narinig ko anong sinabi niya? Bukas ka na niya kakausapin, kaya kumain ka na lang ng payapa. Alam ko't natakot lang siya dahil ikaw ang kausap niya. Nakakahiya naman. Sayang yung oras na pinunta niya sa kumpanya mo. Then that is not my problem. Wala ba siyang sekretary para mag-set ng schedule na pareho kayong available? Napaikot na lang mga mata ni Madison. Ano ba tong kausap niya? Bata? Meron naman siguro pero kilala mo naman si Mr. Gary. He's busy at ayaw ko namang gamitin ang pangalan mo para lang umangat sa industriyang pinili ko. Gusto kong umangat na pangalan not because of you but because of me. Bahagya lang na umangat ang gilid ng labi ni Tyler. What an interesting woman. Meron pa palang babaeng hindi siya gagamitin for their own sake para umangat. Well, I'm busy too. Now eat your food. Tanging wika na lang ni Tyler saka nagsimula ng kumain. Napapairap na lang si Madison, hindi niya mapigilan dahil naiinis siya. Palagi na lang ginagamit ni Tyler ang pagiging maotoridad niya. Nang tumunog ang cellphone ni Madison ay tiningnan niya yon. I'm sorry if I disturb you, Miss Guerrero. Let's reschedule our meeting. Let's meet tomorrow morning before our shoot. This is Director Gary. Basa niya sa message ni Director Gary. Si Madison na tuloy ang nahihiya. Siya kayang nakaabala sa taong bising katulad niya. Napapangwi na lang si Madison nang tignan siya ni Tyler na kumakain na ngayon. Bakit nga ba niya to kasamang kumakain ngayon? Hindi naman sila ganito nitong mga nakalipas na buwan. Kung sa bagay, hindi naman pala siya lumalabas noon. Napahigpit ang pagkakahawak ni Madison sa robe niya habang hinihintay niya si Tyler na nasa loob pa ng bathroom. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ito ang kauna-unahang gagawin niya ito't ibibigay pa niyang inalagaan niya ng ilang taon sa isang lalaking hindi niya mahal. Itong pinili niya kaya kailangan niyang panindigan. Sa panahon ngayon, tila hindi naman na mahalaga kung virgin ka pa o hindi na. Muli siyang lumunok at pakiramdam niya natutuyan siya ng lalamunan lalo na kapag iniisip niyang gagawin na nila ni Tyler ang bagay na pinag-uusapan nila. Kaya ko ba talagang gawin to? Pero wala namang masama kung gagawin namin dahil kasal na kaming dalawa. May basbas na ng batas. May dahilan para gawin nga namin. Wika pa niya sa sarili niya. Halos manigas ang buong katawan niya nang marinig niya ang pagbukas at pagsarado kaagad ng pintuan mula sa bathroom. Hindi yun nilingon ni Madison dahil talagang natatakot pa siya. Hindi pa siya handa. Dapat handa na siya sa bagay na to dahil ilang buwan siyang pinagbigyan ni Tyler. Are you okay? Tanong ni Tyler kay Madison na makita niya itong tila pa. Hindi maayos ang pakaramdam.
Napabuga naman ng hangin si Madison na muling kinatingin sa kanya ni Tyler. I forgot to breathe. Wika ni Madison na kinakunot ng noo ni Tyler. What? Are you stupid to forget to breathe? Iiling-iling niyang wika sa kanya pinunasan ng buhok niya gamit ang maliit na towel. Nakamasid naman si Madison sa kanya. Pinapanood ang bawat galaw nito at ang paggalaw ng mga muscles ni Tyler sa katawan niya. He has a perfect body, 8 pieces of abs at ang medyo may kalakihan niyang dibdib na tila bang sarap pisilin. Hindi mo naman siguro nakakalimutang huminga no? Baling sa kanya ni Tyler. Iniwas ni Madison ang paningin niya kay Tyler. Bakit bang sarap tingnan ng katawan ng lalaking kasama niya sa loob ng kwarto na to? Ngayong gabi lang din sila magtatabi simula na ikasal silang dalawa. Napangisi na lang si Tyler. You can stare my body every day. Hindi yan mawawala sa'yo. Napangiwi na lang si Madison. Ini-enjoy niya naman ang titigan ng babaeng katawan niya. Tss, gustong-gusto niya sigurong may mga babaeng nagpapantasya sa kanya. Napagilid na lang si Madison nang maupo si Tyler sa kama. Tiningnan siya ni Tyler mula ulo hanggang paa nito. Are you sure you're ready for this? Tanong pa ni Tyler sa kanya. May magagawa pa ba ako? This is my obligation as your wife. Be your bed slave. Sagot naman ni Madison na kanatango ni Tyler. Sa kanya inalis ang towel na nasa pang-ibaba niya. Mabilis ang takpan ni Madison ang mga mata niya. Gamit ang dalawa niyang palad. What? I haven't done anything to you yet. Kunot-tong sad sa kanya ni Tyler. Tiningnan naman ni Madison si Tyler. Akala kasi ni Madison ay wala ng saplot pang ibaba si Tyler kaya mabilis niyang tinakpan ang mga mata niya. I'm sorry. Wika niya na lang sa kanya dahan-dahang inalis ang roba niya at nahiga na sa kama. Kinakabahan at natatakot man pero handa na siya. Napatingin naman si Tyler sa katawan ni Madison. Kitang-kita niya na ngayon ang buong katawan ni Madison pero may saplot pa siya sa mga pribadong parte ng katawan niya. It's beautiful. Napalunok na lang si Tyler. Bigla niyang naramdaman ang init ng katawan niya. Sumampa na siya sa ibabaw ni Madison at ilang inches na lang ang layo ng mga mukha nilang dalawa. Mariing nakatitig si Tyler sa mga mata ni Madison na hindi mapakali. Do you want to do this? He asked in his husky voice. Tumangulang naman si Madison. Sa kanya kinawit ang mga kamay niya sa batok ni Tyler. Hindi na siya pwedeng umatras dahil ilang buwan siyang pinagbigyan ni Tyler na ipagpaliban ang gabing ito. Si Madison ang unang humalik kay Tyler para mawalang kabang nararamdaman niya. Pareho nang mainit ang mga katawan nila. Dahan-dahan ang gumagapang isang kamay ni Madison sa matipunong katawan ni Tyler. Gusto niyang ibigay ng maayos na performance kay Tyler. Natatakot kasi siyang baka hindi magustuhan ni Tyler ang performance niya pagdating sa kama. Baka ito pang magiging dahilan para itapon din siya ni Tyler. Nagpatuloy ang mainit nilang halikan. Napapalunok na lang si Tyler nang maramdaman niyang pababa na pababa ang kamay ni Madison hanggang sa makapasok ito sa nagwawala niyang sandata. Napahinto sa paghalik si Tyler kay Madison dahil doon. May problema ba? Mahinang tanong ni Madison pero umiling si Tyler sa kanya. Mabilis na naalis ni Tyler ang lahat ng saplot ni Madison habang naghahalikan silang dalawa. Pinaglaruan naman ni Madison ang nagagalit na dragon ni Tyler. Napahinto na rin si Madison sa paglalaro ng buwaba ng halik ni Tyler hanggang sa dibdib niya. Isang ungol ang lumabas sa kanyang tinig. Nahihiya man siya pero pinagpatuloy niya si Tyler sa ginagawa nito sa kanya. Una niya itong gagawin pero kakaibang sensasyon ang nararamdaman niya. Pakaramdam niya may kumikiliti sa loob ng tiyan niya. Nag-aapoy din ang buo niyang katawan. I'm going in now. Pagpapaalam pa ni Tyler para hindi magulat si Madison. Tanging-tango na lang ang naisagot ni Madison dahil ramdam na rin niyang pamamasa ng pagkababae niya. Malakas siyang napadaing nang makapasok si Tyler. Shit! Gulat pang saad ni Tyler sa kanya nilabas ang kanya. Kita niyang paglandas ng luha ni Madison, napakunot siya ng noo. Is this her first time but how? Kilala niya ng mga katulad ni Madison, lalo na sa industriyang ginagalawan nito. Hindi maaaring may mga ilang lalaki na ang naikama siya, pero mukhang nagkamali siya ng iniisip kay Madison. What are you doing? Tanong ni Madison na bumangon si Tyler at binalot niya sa kumot si Madison. Mabilis na mangupo si Madison. We can do this next time. Wika ni Tyler pero nagtataka namang nakatingin sa kanya si Madison. Hindi ba magandang performance niya? Hindi ba siya nagustuhan ni Tyler? Hindi ba siya masarap sa kama?
Mga katanungang gumugulo sa isipan niya. May mali ba? Pasensya ka na, hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Pwede naman nating subukan ulit at gagalingan ko na. Saad ni Madison pero inilingan siya ni Tyler. Sinuot na ni Tyler ang mga saplot niya sa kanya tinignan si Madison. Huwag mong itatanong sa lalaki kung may pagkakamali ka ba. Wala kang nagawang pagkakamali, Madison. I just thought na you're not virgin anymore, lalo na sa industriyang ginagalawan mo. But I'm wrong about you. Let's do this next time. Matulog at magpahinga ka na. Saad ni Tyler saka siya lumabas ng kwarto niya. Naiwan namang nakatulala at nalilito si Madison. Hindi ba nasiyahan si Tyler sa performance niya o talaga bang hindi niya natinuloy dahil virgin pa siya? Naguguluhan tuloy siya? All of this time, yun bang iniisip ni Tyler sa kanya? Na hindi na siya virgin dahil lang sa industriyang ginagalawan niya? Napabuntong hininga na lang si Madison. Ramdam niyang pagsakit ng pagkababae niya dahil nabigla sa pagpasok ng pagkalalaki ni Tyler kanina. Did they really do it? May nangyari na ba talaga sa kanila? Hindi tuloy alam ni Madison kung nagawa na ba talaga nila o hindi pa. Napangiti na lang siya kahit papaano pala ay may pagka-gentleman pa rin si Tyler sa kanya. Nerespeto pa rin niya ito. Lumabas naman si Tyler ng bahay niya at dumiretso sa klinik ng doktor niya. Naupo siya sa sofa at pinagkrus ang mga kamay niya sa dibdib niya. Natatawa naman ang doktor niya habang nakatingin kay Tyler na nakapikit na. What do you need? Gabi na pero nagpunta ka pa dito. Saad ni Jonas, ang binatang doktor ni Tyler. Nananatili naman nakapikit ang mga mata ni Tyler at hindi nagsasalita. Naupo na si Jonas sa upuan na katapat lang din ni Tyler. Nagpunta ka ba dito to ask me again kung anong mas makakabuti sa pag-iisip mo? Para makatulog ka ng maayos at mabawasan ang stress mo? Napabuntong hininga na lang si Jonas. Lahat na yata na pwede niyang i-advise sa pasyente niyang si Tyler ay wala pa ring umiepekto sa kanya. Sinabi ko na sa'yo na give time for yourself. Mag-picnic ka o mag-hiking kang mag-isa. Lumanghap ng sariwang hangin na mag-isa sa paraang yun baka sakaling mabawasan ang gumugulo sa isipan mo. Nag-e-exercise ka rin naman everyday pero wala pa ring epekto sa'yo to reduce your stress o magkaroon ng magandang tulog sa gabi. I even recommend you to have a contact dahil maganda yun to reduce your stress at makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Ang pakikipagtalik ay maraming benefits sa katawan ng isang tao. Lalo ka na. Nagawa mo na ba yung panghuling recommend ko sa'yo? She's still virgin. Mabilis sa sagot ni Tyler. Napakunot naman ang noo si Jonas. Sinong virgin? Umayos na upo si Tyler at tiningnan niya si Jonas. What? Nagtatakang tanong ni Jonas. Naguguluhan siya. Sinong virgin pa? Pwede namang manguha si Tyler ng kahit sinong babae sa paligid. Basta gagamit lang siya ng kondom para maiwasan ang pagkakaroon ng pagkakahawa ng sakit. My wife. Tipid na sagot ni Tyler kaya mas lalong kumunot ang noo ni Jonas. Asawa niya pero akala ba niya ay, asawa mo? Tanong pa ni Jonas. It's a long story but Madison Guerrero's my wife. We almost did it but I stopped myself. She's still a virgin. Shit, I think I forced her. Nag-aalalang wika ni Tyler. Nag-aalala siya lalo na nang makita niyang paglandas ng mga luha ni Madison kanina, bakas na nasaktan niya to. Natawat na papailing naman si Jonas pero hindi pa rin niya mapigilang hindi magtaka. Asawa mo siya, but how about Clara? Bro, I don't want to interfere in your life but I don't think this is right. Clara is still in the America at nagpapagaling pa tapos 1 taon ka pa lang na nakabalik dito. You have a wife? Naguguluhang saad ni Jonas. I know, alam kong ginagawa ko. Tipid na sagot ni Tyler. Napailing na lang si Jonas sa kanya. I recommend you to have a bed contact. Yes, pero hindi ko naman sinabi na you need to marry her. Ilang taon ka na bang hindi man lang nilalabasan? Bro, bawasan mo naman yung naipon mo na. Well, okay pa rin naman kung magsasarili ka but it's better if you have a partner in bed. Hindi ba't dapat mo pang ikatawa because you're still a virgin? Tanong pa ni Jonas. Ang awkward pag-usapan ng isang bagay na pribado but Jonas is Tyler's doctor. Hindi ko alam. I thought that she's not virgin anymore. Inakala ko na hindi lang akong lalaking makakatikim sa kanya but I'm wrong. She's not that kind of woman. When I saw her tears falling down in her cheek, I want to respect her. Napakibit-balikat na lang si Jonas. Akala niya gago si Tyler pero marunong pala itong rumispeto ng babae. It's on you if you want to reduce the stress you're feeling.
Hindi naman kita pinipilit sa mga bagay na dapat mong gawin. Ngayon pwede ka nang umuwi dahil magsasara na rin ako ng klinik ko. Personal mong buhay po problemahin ko pa. Anas ni Jonas sa kanya. Wala namang paalam na umalis si Tyler na ikinailing na lang ulit ni Jonas. Papasok kung kailan niya gusto at lalabas kung kailan niya gusto. Bakla ba siya? Hindi niya na lang ginawa para napatungan niyang nakapagpabago ng mood pagkatapos ng pakikipagtalik. Saad ni Jonas sa sarili niya. Sinirado niya naman ang klinik niya. Umuwi naman na si Tyler, napatingin siya sa kwarto niya, iniisip niya kung nandun pa ba si Madison. Umakyat na siya sa itaas at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Bukas pang ilaw at nakita niya naman si Madison na mahimbing na natutulog. Pumasok siya sa loob at pinagmasdan ang dalaga. Sinong mag-aakala na virgin pa pala siya? Masyado niya pala itong hinusgahan, but at least alam niyang hindi siya gaya ng ibang babae. Mabuti na rin yun para maiwasan niya magkaroon ng sakit na nakukuha sa kontak. Inayos ni Tyler ang kumot ni Madison sa kanya sinindi ang lampshade sa side table. Bago siya lumabas ay pinatay niya ng ng kwartong switch at mga guest room para dun matulog. Kinabukasan, sumisimsim ng kape si Madison sa veranda ng kwarto ni Tyler. Ang laki-laki kasi ng kwarto ni Tyler at ang ganda-ganda ng tanawin sa veranda niya kaya dun siya naisipang magkape. Hindi niya naman nakita si Tyler kung dito ba siya natulog o nagpalipas ng gabi sa labas. Inulit-ulit ni Madison ang video nilabas sa kanya 1 taon na nakakalipas. Mabuti na lang at na-download pa niya ito bago mawala ng tuluyan sa internet. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit biglang nawala ang lahat ng mga issues niya noon. Nahihiya naman siyang tanungin si Tyler kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng mga ito sa lahat ng social media. Alam ni Madison na hindi lang basta lumabas sa internet ang mga videos niya. Sigurado siyang may tao sa likod nito. Hindi niya naman gustong pagbintangan si Rohan at Lizelle, pero silang nasa first list niya na maaaring gumawa nito sa kanya. Kung sila nga ba? Ano bang dahilan nila para pabagsakin siya, lalo na't malalapit lang sila sa isa't isa? Isa ba sa dahilan ng pagkakaroon nila ng patagong relasyon? Pero ano bang hahanapin ni Rohan kay Lizelle? Mas sikat si Madison noon kaysa kay Lizelle. Napabuntong hininga na lang si Madison. Maaaring nagkaroon siya ng pagkukulang kay Rohan na nagtulak ditong magtaksil. Pero kung ano man ang dahilan nila, wala nang pakialam doon si Madison. Ang gusto niya na lang ay ang mahanap ang tunay na salarin sa pagpapabagsak sa kanya. Sana lang, walang kinalaman ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Pinanood ni Madison ang videong may kahalikan siyang ibang lalaki. Yun ang lalaki naging huli niyang partner sa series. Bakit hindi man lang siya naglabas ng statement para linisin man lang ang sana ang issue nilang dalawa? Tinabi na lang ni Madison ang cellphone niya at nang matapos siyang magkape, ay lumabas na rin siya sa kwarto. Nakahain naman ang mga pagkain sa lamesa. Nilibot ni Madison ang paningin niya dahil baka nandyan na si Tyler. Miss, si Tyler nakauwi ba? Tanong niya si isang katulong. Opo, kaalis niya lang din po kasama ng sekretary niya. Ipinahanda niya na po ito para kapag bababa na po kayo, kakain na lang. Sagot naman ng katulong. Napatango naman si Madison saka siya naupo para makakain na. Ang aga naman palang umalis noon. Anas niya sa isip niya. 7:00 pa lang kasi pero umalis na si Tyler para pumasok. Ganun siguro talagang mga negosyante. Bawat segundo'y mahalaga sa kanila. Samantala, hanggang ngayon ay kinukulit pa rin ni Lizelle si Rohan tungkol kay Madison. Napapahilot na lang si Rohan dahil sa kakulitan ni Lizelle. Bakit masyado itong nag-aalala? Natatakot ba siyang mawala ulit sa kanyang kasikatan niya? Sikat na siya at kailangan niya lang panatilihin ang kasikatan niya. Sana maayos mo na. Kausapin mo na si Madison. Saad na naman ni Lizelle. Sinubukan ko siyang kontakin sa social media. Hindi ko alam kung siya bang nakabasa ng message ko kung may iba pang humahawak ng social media account niya. Nasin niya yung message ko pero walang reply. Saad ni Rohan sa fiancé niya. Subukan mo ulit, Rohan. Hindi niya pwedeng malaman na tayo may kagagawa ng mga nangyari sa kanya noon. Masisira ang karir natin. Alam ko yun, Lizelle. Sa tingin mo ba hayaan ko ring mawala sa akin ang karir ko na ganun na lang? Pinaghirapan ko na to, bata pa lang ako. Kaya walang pwedeng sumira. Natigilan naman silang dalawa sa pag-uusap nila na may kumatok sa pintuan. Bukas yan, wika ni Lizelle. Pumasok naman ang manager niya na may daladalang folder sa kanya binigay kay Lizelle. Pinapabigay sa'yo. Nakasil kaya diniretso ko na sa'yo. Wika ng manager niya. Binuksan naman ni Lizelle ang laman ng envelope at halos
Malaki ang mata niya nang makita niyang pangalan ng isang sikat na tao. Totoo bang galing ito kay Director Gary? Hindi ba ako nagkakamali? Biglang excited na tanong ni Lizelle. Tila ba biglang nawala sa isipan niya kaagad si Madison. Tiningnan naman ng manager ni Lizelle ang laman ng papel, lalo na't pangalan sa baba saka siya napangiti. Siya nga, ganyan ang mga letter ni Mr. Gary sa mga taong gusto niyang imbitahan. Ano bang nilalaman na sulat? Tanong ng manager. Binasa naman ni Lizelle na may excitement sa mga mata niya dahil ngayon na siya nakatanggap ng letter mula sa pinakamagaling na direktor. International director din kasi si Mr. Gary. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Lizelle habang binabasa niyang letter. Napatalon-talon na lang siya sa sobrang tuwa at niyakapan niya si Rohan at sinili ito ng halik sa labi. He is inviting me to be the one of his artists sa upcoming series niya? Oh my God! For real? Nangyayari ba talaga to sa akin? Director Gary, babe! Hindi pa rin niya makapaniwalang saad habang nakatingin siya kay Rohan na masaya rin para sa kanya. Baby, this is my dream. To be one of the artists of the best director. Kilalang kilala si Director Gary at halos lahat ng mga project niya ay nakakakuha ng award. Tumatalon-talon pa rin niyang saad. Ang sabi sa sulat kung papayag daw ba ako maging antagonist sa story. And it's okay. At least I'm one of the main characters. Dagdag pa niya at halos singalin siya sa pagsasalita niya dahil sa sobrang excited niya. Inamoy pa niyang letter at niyakap to. Matagal niyang hinihintay na maging parte ng project ni Director Gary. This is a big project for you. At least naunahan mo na naman si Madison, kaya wag mo na siyang isipin. Saad ni Rohan kay Lizelle na tuwang-tuwang tumango sa fiancé niya. Dapat niyang celebrate to dahil siyang nakakuha ng project, habang si Madison ay manunod na lang mula sa malayo. Hindi tuloy makapaghintay si Lizelle. Naisip niya tuloy ang magiging reaksyon ni Madison kapag nalaman niyang nagkaroon ng imbitasyon si Lizelle mula kay Director Gary. Sino kaya makikita ni Lizelle na siyang gugulat sa kanya? Ano ang gagawin ni Madison para maibalik kay Tyler ang lahat ng tulong nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.